stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 na umaga. Dito pa rin sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page.
Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at napapanood din po ang ating sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, ngayon pong umaga, tayo po ay magkakasama-sama. Ako po si Ven Blones. At marami po tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa ipinagdiriwang natin na National Women's Month. At ngayong araw na ito ay International Women's Day naman, ano? So sa buong mundo, mga iba't ibang bansa po ay ipinagdiriwang itong International Women's Day ngayong 8 ng Marso. At officially, ito po ay na-recognize ng United Nations noong taong 1977. Kaya medyo matagal-tagal na rin po, no, na ipinagdiriwang natin ang International Women's Day. Sa atin naman po sa Pilipinas ay ipinagdiriwang din natin ito at ngayong National Women's Month ay pag-uusapan natin sa ating programa ang tungkol syempre, no, sa ating mga kababaihan. By the way, dito sa ating National Women's Month, ang ating tema pala base sa Philippine Commission on Women ay babae sa lahat ng sektor, angat ang bukas. Ayan. So pag-uusapan natin dito ay ang mga naitutulong, no, na ating mga sektor ng kababaihan, ano yung kanilang mga challenges at ano yung mga nakamit, no, ng ating mga kababaihan sa pagkakaroon ng National Women's Month o yung pagkakaroon, no, ng pagkilala sa ating mga kababaihan. Anyway, nasa linya na ba, ano ba, via Zoom or Zoom? Okay, makakasama po natin ito kasi itong ating mga kakausapin ngayon, yung mga kababaihan natin, no, na napunta sa isang trabaho na karaniwan ay trabaho, no, na na kinikilala lamang natin na para dun sa mga kalalakihan. Pero ngayon, marami na rin sa ating mga kababaihan ang nasa ganitong trabaho, no, ang pagiging sundalo. At hindi lang basta-basta sundalo itong ating mga kakausapin ngayong umaga dahil nagkaroon sila ng kanilang part doon sa Marawi Siege, no, noong 2017. Kasama sila doon. So aalamin natin ano yung kanilang mga naging experience at syempre ano yung nag-inspire sa kanila, no, para pasukin yung ganitong trabaho, yung pagiging sundalo. So maalala natin noong 2017 yon. Pero ngayon, syempre, sa panahon natin ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., may mga isinagawa na rin, ano, na nag-create ng isang presidential body, ang Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Ayun. So, pero syempre, katulad ng binanggit natin, makakausap natin ngayong umaga, ang ating mga panauhin via Zoom. Ayun, alamin natin yung kanilang hero stories kaugnay nitong Women's Month. Si Major Sarah Jane Bagasol, ang hepe ng Admin Branch Assistant Chief Mobility Branch, SDO, Office of the Army Chief Ordnance and Chemical Service ng Philippine Army. Ma'am Sarah, magandang umaga. Yes, ma'am. Good morning po. Ayun, okay, kita mo yan. Aakalain mo ba yan na nagawi doon at naging bahagi doon sa Marawi Siege, no? Kukuha lang tayo ng konting kwento doon maya-maya. At kasama din natin ngayon si Sergeant Mary Rose Ambulo. Philippine Army PsyOps NCO G7 2nd ID Philippine Army. Ayan, Sergeant Mary Rose, maganda umaga. Okay. Sige, hantayin natin si Ma'am Mary Rose Ambulo. Anyway, habang inaantabayanan natin, kasi alam nyo naman kulang yung ating mga oras sa mga ano na to, no? So, Ma'am Sarah, unang-una, tatanungin ko muna kasi usually, di ba, itong trabaho na to, madalas ang nakikita natin dito yung mga kalalakihan. Pero kasama kayo doon sa mga kababaihan na pinasok itong trabaho na to. So, ano ba yung nag-inspire sa iyo? Talaga bang gusto mo na maging sundalo? Yes. Actually, ma'am, nung college po kasi ako ay
in-encourage po ako ng parents ko na pumasok sa ROTC dahil gusto po nilang mamulat po ako sa disiplina ng isang sundalo. So, at isa pa, pangarap din po ng tatay ko na ako ay maging isang sundalo. Noong una, ma'am, nahirapan po ako na pagsabayin yung pagiging ROTC officer ko at the same time yung pag-aaral ko sa college. But as time passed by or along the way, na-realize ko po na ang ganda po pala ng naidulot sa akin ng pagpasok ko po sa ROTC. Kasi aside from we are being trained to prepare for any services in any eventualities na pwedeng mangyari sa ating bansa, we are also being trained to be disciplined, and it promotes also the culture of responsibility, and na-develop po yung ating leadership skills dahil sa pagpasok po natin ng ROTC. And aside from that, ma'am, naging mature po ako and mas na-develop po yung physical, mental, and emotional aspect ko. Okay. So, nandyan na ba si Sergeant Mary Rose Ambulo? Okay, pabatiin muna natin bago tayo magkaroon ng plug. Okay. Ayun. So, dun sa side ni Ma'am Sarah Jane, nakatulong pala sa kanya. Anyway, Ma'am Sarah Jane, habang inaantay pa rin natin si Ma'am Mary Rose, pakikwento, yung mga experiences kasi, may mga challenges ba na nakita kayo nung nandun kayo, pumasok ka doon sa pagiging sundalo? Kasi ang mga kasama nyo doon, di ba karamihan, mga kalalakihan? Yes, ma'am. Actually, ma'am, marami po tayong experience sa pagpasok ng sundalo. Siyempre, ang first na notion natin pag sinabi mong military ay rigid yung training, tapos ipapadala ka sa combat operations. Pero gusto ko lang pong malaman ng karamihan na ang ating pong Philippine Army ay may iba-iba pong fields of specialization. Mayroon po tayong engineering, yung mga engineers na gusto pong magsundalo. Mayroon po tayong sa signal, sa communication. Mayroon po tayong sa logistics, yung mga logistics officer which is in charge sa ating quartermaster service and ating ordnance service, na it involves yung QM supplies, yung armaments, yung ammunition, and yung ating mga CBRN. Then, we have also, ma'am, yung infantry, yung mga tropa natin na nag-ooperate po sa bundok. Mayroon po tayong field artilleries, yung nagbibigay po ng support sa atin sa artillery. Okay. Okay. Yes. Ma'am Sarah Jane, babalik tayo. Dadagdagan natin yung mga binabanggit mo kanina, no, na pwedeng ilagay yung mga sundalo natin, no, sa iba't ibang departamento. At mamaya makakasama na natin si Sergeant Mary Rose Ambulo, no. Magkakaroon lang tayo ng ilang mga paalala, Ma'am Sarah Jane, at babalik po tayo. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bombero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the tulong-tulong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets yan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, tahatid ng Commission on Higher Education.
Magtatayo ngayong taon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOTR ng ferry system sa kahabaan ng Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake at ito ay tatawaging Mapallia Ferry. Ang Mapallia Ferry ay kagaya ng nasa Bangkok at New York. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa bagong Pilipinas, may kalidad ang serbisyo ng transportasyon. Alam nyo ba na nakapagtala tayo ng higit 4.8 million tourist arrivals noong 2023? At ang kita natin mula sa turismo ay umabot mahigit 300 bilyong piso. At upang lalo pang mapalakas ang hotel industry sa Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Hotel Industry Strategic Action Plan. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Ngayon, umabot na sa 5.9 million ang bilang ng dumating na turista sa bansa. Kaya naman nakalikha ng 6.21 million na trabaho ang turismo para sa mga Pilipino. Sa pamagitan ng Hotel Industry Strategic Action Plan, isa na namang bagong Pilipinas, Marcos Legacy. Binuhay muli ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang turismo sa Intramuros sa pamagitan ng pagtatatag ng isang cultural heritage hub, ang Intramuros Tourist Center. Ang state-of-the-art facility na ito ay bukas araw-araw. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para gawing top investment destination ang Pilipinas, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nahigitan nito ang investments target ng ahensya na 200 billion pesos sa taong 2024. Tinatayang 70,000 direct employment ang idudulot nito at higit pa. Sa paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga, for every direct job created inside the economic zone creates 5 more. So, ang laki ho ng multiplier effects nito sa local, especially sa national economy natin. sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Kasama pa rin natin dito si Ma'am Sarah Jane, Major Sarah Jane Bagasol, at makakasama na natin sa via Zoom din si Sergeant Mary Rose Ambulo. Ayon. INFPA, hindi ko masyado alam yun. Psychological Operations NCO G721, the Infantry Division na yun, ano? Philippine Army. Okay, Sergeant Mary Rose, maganda umaga. Good morning po, ma'am. Oo, alam nyo, hindi ko akalain na ganun pala kayo kababata, ano? Oo, so, bago natin balikan si Major Sarah Jane, ilang taon kayo nung pumasok nung nagsundalo ka, Sergeant Mary Rose? 20 years old po. Wow, 20 years old. Yes po. Oo. Sa training na po inabot ng birthday ko for 21 years old naman po. Oh, wow. Pero yun ba talaga din ang gusto mo? Yes po, ma'am. Oo. Para po talaga maging isang sundalo. Oh, bakit? Hindi ka ba nako, ito, medyo mahirap, lalo na kung nandun kayo sa mga operations, di ba, yung mga combat operations. Hindi mo inisip yon? Hindi naman po, kasi sa training naman po, ma'am, hinahanda na po kami bago po kami sa isabak sa kumbaga sa totoong buhay na po. Aha, okay. At naging part ka din, Sergeant Mary Rose, nung 2017 sa Marawi noon, yung operation noon. Yes po. Okay. So, mamaya babalikan natin si Sergeant Mary Rose, pero balikan natin yung kinukwento kanina ni
Major Sarah Jane, tungkol doon sa mga iba-ibang departamento na pwedeng pasukan naman ng ating mga kababaihan. Major? Yes, ma'am. Apo. Sige po. Medyo naputol tayo doon kanina di ba? Yes, ma'am. Yes, Oo. ma'am. Yan nga po na naibanggit ko po yung mga different fields of specialization na mayroon po tayo sa Philippine Army. Aha. Kasi yung notion nga po natin, pag sinabi ka agad na military, ay gera, combat, gano'n. Yes. Pero hindi po alam ng karamihan na nabanggit ko nga kanina yung iba't ibang fields of specialization na meron po tayong like military nurse, mayroon po tayong military doctors, and even yung military priest, mayroon po tayo nun. Kaya, Oo. So, ngayon ba, Major Sarah Jane, may datos ba tayo kung ilan yung mga kababaihan natin na nasa Philippine Army o yung mga sundalo? sa ngayon, ma'am, wala po akong idea kung ilan na po yung kabuuan. meron ngayon na kabuuan sa ma'am. Kasi ongoing pa din po hanggang ngayon yung recruitment po natin. Pero marami na, no? Sa grupo po ninyo, noong panahon ninyo na pumasok, at na dun sa mga iba't ibang combat operation, marami din bang inilalagay ng mga kababaihan? Sa combat operations po, ma'am? Oo. Hindi ganun kadami, ma'am, kasi usually yung pag yung kababaihan sa military nasa nasa admin, pero hindi naman po nalilimit doon yung namin, yung serbisyo, kasi sa sinumpaan naman po namin kahit saan po kami ilagay ay pwede po. Yes, ma'am. Oo, kasi katulad din ni Sergeant Ambulo, 'di ba? Naging part din siya. So, more or less dun sa mga nyo na 'yon, dun sa mga panahon nyo na 'yon, mga ilan, halimbawa sa isang grupo, sa isang battalion, sa isang division, sa isang ID, mga gaano karami? Konting-konti lang ba? Ang babae po, ma'am? Oo. Yes, ma'am. Nung po na-assign po ako sa 1st Infantry, always 1st Battalion, actually, ako lang po yung mag-isa na babae doon. Wala din po akong kasama na enlisted. Nung pumasok way back to 2012 po. Okay. So, paano meron bang basehan? May mga requirement ba? May kategorya ba para isali kayo doon sa mga operation na yon o ma-enlist? Kasi sabi mo nga, iisa ka lang noon, di ba, Major Sarah? Wala naman po tayong basis, tulad nga ng sabi ni Sergeant Ambulo, sa training pa lang po ay piniprepare na po tayo physically, mentally, and emotionally kung ano po yung mga trabaho na papasukan natin after ng training. Oo. Kanina sabi ni Sergeant Mary Rose Ambulo, 20 years old lang pala siya nung pumasok sa pagiging sundalo. Kayo po, Major Sarah Jane, yung mga ilang taon? Yes, kasi sabi ko, babata nyo pa pala. Ako din po ay 20 years old nung pumasok after po ng graduation ng college. Nag-exam lang po ako ng licensure examination for teachers, then nag-proceed na po ako sa pagsusundalo. Okay. So dapat teaching, education pala yung course mo? Nung college po, ma'am. Yes. Okay. From education doon sa pagiging sundalo, ha? Okay. So si Sergeant Ambulo naman, ano ba yung naging experiences ni Sergeant Ambulo sa pagiging sundalo niya? Kasama pa ba natin si Sergeant Ambulo? Hello po. Yes po, ma'am. Ayun. Okay. Sergeant Ambulo, bago natin balikan si Major Bagasol. Kumusta naman yung mga experience mo bilang sundalo o sa loob ng kasundaluhan? Okay naman po, ma'am. Bali po, sa pagpasok ko po sa sundalo ay marami po akong natutunan. Ganun din po yung kasabi po ni ma'am kanina na mag-isa lang po siya noong time niya. Kasi po, pumasok po kami noong 2014, so may 2 taon siyang solo po siya. Na babae. Okay. So, yung sa grupo nyo, Sergeant Ambulo, ilang kayo?
Sa grupo ninyo, ilan kayong mga babae doon? Nung time po ng Marawi, ma'am, kung hindi po ako nagkakamali, ma'am, Bags, 7 po tayo, ma'am. So, meron po kaming 2 tapos 5 enlisted. na babae. Okay. So, bali 7 dun sa grupo ninyo nung time na yon. Yes. Okay. Okay. So, Major Bagasol, pwede ba tayong magkwento ng inyong mga experiences? Kasi parang nabasa ko before ka si Major Bagasol bago napunta dun sa Marawi, parang na-assign din ba sa Infanta Quezon? Tama ba yon? Yes po, ma'am. Oo. Kasama po si Sergeant Ambulo doon na na-assign po sa Infanta Quezon, and ako po yung Civil Military Operations Officer ng 1st Infantry Battalion, at the same time yung Logistics Officer. So ito yung sa Infanta Quezon, yun yung first na combat operation ninyo, Major Bagasol. Yes, ma'am. Kasi sinasama po kami ng aming battalion commander na gusto niya ma-experience namin kung ano yung na-experience po ng mga sundalong kalalakihan na kasamahan po namin sa battalion, yung pag-ooperate po. Okay. So, usually ang mga nagiging nyo doon, nagiging role, katulad mo, Major Bagasol, ano yung usually nagiging role ninyo doon sa operation? Iba-iba po kasi yung klase ng operation natin. Mayroon po tayong combat operations and non-combat operations. Yes. Yung na-experience po namin sa combat operations, like nagiging platoon leader po kami. Okay. Since I officer po. Then pag non-combat operations naman, ako naman yung Civil Military Operation Officer. Ako po yung charge sa pag-connect po sa community, sa mga civilians. So pag sinabing pag-connect sa community doon o community ng mga kasundaluhan? Community po ng civilians. Ng civilian. Okay. Pero kasi doon sa nabasa natin, naging part nga din kayo ni Sergeant Ambulo, no? Major Bagasol, doon sa nangyari nga no sa Marawi noong 2017. Pero mamaya, baka pwedeng kahit konti lang, maikwento ninyo yung inyong mga experiences at saka yung mga challenges doon, no? Oo. Kasi yun yung, alam mo, kasi napaka-interesting dahil marami sa ating mga kababaihan ang nagugulat na meron pala tayong mga kababaihan na nandun mismo sa nangyari na yon na operasyon dyan sa Marawi noong 2017. So, mamaya magpapakwento po tayo kay Sergeant Ambulo at saka kay Major Bagasol, no? Pagkatapos lamang po nitong ilang mga paalala. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Pinatunayan ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kahit anong sakuna ay nandyan sila at handang umalalay. Noong nakarang taon, sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at DOH Secretary Teodoro Herbosa ay umaksyon sila sa Bicol Region para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa. Ang DOH at PEMAT na kinikilala ng World Health Organization ay laging nakahandang sumaklolo sa loob man o labas ng bansa dahil bawat buhay mahalaga.
Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigyang kaalaman at kasanayan ang ating mga opisyal ng turismo. Kaya't inilunsad ng Marcos Administration at ng DOT ang inisyatibang Sustainable Tourism Development Training for Tourism Officers. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Noong 2022, may mga 13,000 na ang na-train. Mula noon, 256,000 na ang nasanay sa ilalim ng programang ito. Isa na namang legacy project ni Pangulong BBM para sa turismo, para sa bayan at para sa bagong Pilipinas. Marami nga ba talaga ang mawawalan ng tirahan kapag nagtuloy-tuloy ang proyekto sa paglilinis at pagpapaganda ng 25 kilometrong haba ng Ilog Pasig? Hindi po totoo yan. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may layuning gawing lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan ang makasaysayang ilog. Gagawin natin ito sapagkat tama lang na kung sino ang malapit sa ilog ang siyang unang dapat mabibiyaan. Sa bagong Pilipinas, transportasyon, turismo, kalikasan at kabuhayan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas sa mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos Administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan. Balikan natin yung ating mga kausap ngayon. Sina Major Sarah Jane Bagasol at si Sergeant Mary Rose Ambulo. Okay, Major Bagasol, yun nga kanina, no? Oo. Gusto nating makarinig no ng mga kwento tungkol doon sa nangyari sa Marawi kung saan naging bahagi nga kayo doon, ano? Ano ba yung naramdaman ninyo nung nandun kayo sa operation? Actually, ma'am, nung na-assign po ako sa Marawi, ako po yung nabanggit ko, Civil Military Operations Officer at the same time Logistics Officer ng First Battalion. And as Civil Military Operations Officer, I have been active in rescuing civilians who were trapped in the middle of the firefight. I think more or less nasa 47 plus po yung na-rescue po namin kasama po si Sergeant Ambulo na civilians po na na-trap po doon sa ongoing na firefight. And at the same time, ma'am, bilang isang logistics officer, I am in charge, ma'am, in the provision of supplies such as yung ammunition, yung firearms, food, and other personal demand items ng ating mga sundalo sa front line sa First Infantry Battalion. Okay. Sumasama din po kami, ma'am, nila Sergeant Ambulo during house-to-house operation or patrol operation together with our battalion commander, and we act as a marksman. And during that time, we recovered a lot of various
firearms Okay. and ammunition. Sige. Okay. Sige po. Major, gusto ko lang yung ano natin sa layman's term, like for example, naging marksman, tama ba? Yes, ma'am. Oo. Anong ibig sabihin nun? Marksman, ma'am, yung basic naman po yan sa isang sundalo. Lahat po kami ay isang marksman. Okay. Okay. Ma'am. Okay. So, anyway, yung kanina na sabi mo nakapag-rescue kayo ng 47 doon sa Yes, ma'am. I think more than pa nga ata eh. more than 47. Yes, ma'am. Okay. Pag sinabi nating nag-rescue kayo doon sa mga na-trap, ano ibig sabihin nun? Nabanggit ko nga po kanina, ma'am, yung ongoing yung firefight, marami po tayong sibilyas na natrap po doon na sobrang payat na, hindi nakakakain, walang naiinom na tubig. So, ang role namin doon bilang CMO ay, yun nga, during our house-to-house operation, tinitingnan namin yung mga kabahayan kung mayroon pa pong mga tao na naiwan po during habang ongoing yung firefight. At ang dami po, ma'am. And hindi naman po yun ganun kasimple na pumupunta ka. Yes. Sabi nga, ang dami pong snipers na nakatutok po kahit saan, and marami pong mga IEDs na nakalatag sa daan, sa mga bahayan, ganun po, ma'am. So yun, syempre yung panahon na yun na nire-rescue nyo, ano nasa isip mo noon, Major Bagasol? Hindi ka ba na kinakabahan, hindi ka ba natatakot? O paano nyo nalalaman na dapat dito kayo pupunta para walang mangyari sa inyo? Yes, ma'am, kasama naman po namin yung aming battalion commander, may nagli-lead po sa atin kung saan yung dapat nating puntahan, and kami naman po bago mag-start yung aming operations, meron po kaming mga ginagawang mga briefing. Okay. Yes, Okay, okay. Pero kasi 'di ba, syempre merong meron kasing mga operasyon na hindi planado. Ibig sabihin, may biglang sumusugod, 'di ba? So yung mga ganon, paano ninyo 'yun paano ang nagiging reaction nyo sa ganon? Yun nga po, ma'am, nabanggit ko na ang mga sundalo po natin ay laging prepare po yan for any eventualities. Kaya mayroon po tayong mga trainings, mga seminars na ginagawa kahit wala pa pong nangyayari. So, para pag anytime po na mayroon pong mangyari ay mentally, physically, and emotionally prepared po kami. And alam po namin kung ano po yung gagawin namin. Oo, kasi 'di ba doon sa mga ordinaryo lang talaga maski nga lalaki siguro, no, kahit hindi babae, pagka pupunta ka doon sa mga ganun ongoing, 'di ba, yung labanan, medyo mahirap 'yun, 'di ba? Yes, ma'am. Katulad po ng sabi ko, like marksman po kami, and may training po kaming ginagawa, annual marksmanship training, para yung enhance po yung shooting skills ng ating mga sundalo. So pag sinabi mo ng marksman, yun yung tinatawag natin na skilled shooter. Ayun, yung skilled shooter. Yes. Oo, yung talagang anong tawag doon? Asintado, yung mga ganon. Dapat asintado tayo doon, 'di ba? Yes, ma'am. Okay. Yes po. Oo, ay si Sergeant Ambulo, ano naman yung naging role niya doon? Okay. Nandiyan pa ba si Sergeant Ambulo? Okay. Parang nadinig kaya niya tayo. Okay. Sergeant Ambulo? Hello po. Ayun. Hello po, So, ma'am. ayun. So, kanina na kasi nagkwento si Major Bagasol. Ikaw, Sergeant Ambulo, ano yung naging experience mo at ano yung naging role mo noong nagsasagawa kayo ng operasyon doon sa Marawi? Ayun po, nabanggit nga po ni Ma'am Bagasol, ma'am, na magkasama po kami sa siya po ang aking Civil Military Operation Officer at ako naman po ang member niya. So bali po, magkasama po kami sa mga activity na para ma-rescue yung mga civilian na natrap, yung mga kailangan po ng isa din po kami sa medical team. Si ma'am din po yung kasama namin doon sa mga nangangailangan po ng first aid, paglabas po ng area na nakuha namin. Nabibigyan naman po namin sila kaagad ng first aid. Oo. Bago po namin sila
bigay sa mga kagaya po. Karaniwan po kasi pag naka-rescue po kami, binibigay po namin sa PNP, ganyan po. Okay. Palakasan talaga ng loob doon, Sergeant Ambulo. Kasi kahit nasabi mong nandun ka lang, o yung hindi ka talaga yung nasa yung frontliner, no? Medyo kailangan malakas din talaga ang loob mo. Hindi ba kayo natakot? Hindi ba wala bang nervyos? Wala bang takot nung nandun kayo sa battlefield? Apo, syempre po may takot din po kasi syempre gera siya, pero dahil din po sa mga kasamahan kong kababaihan, ayan po, nagbibigay po kami ng lakas ng loob sa bawat isa sa amin. Oo. Meron po kaming kahit papaano nakakapag-usap, nagtatawanan para kahit papaano makalimutan yung problema, lumakas po yung loob namin. Okay. So after nung sa Marawi, Sergeant Ambulo at saka Major Bagasol, may mga sumunod pa ba na mga operation na nasali din kayo? Sa combat operation po, ma'am, wala naman po, pero sa non-combat, kagaya po ng sabi ni ma'am, ako pa rin po ay member po ng Civil Military Operations Operations. Ito po yung mga kahit po nasa batalyon kami, field po kung tawagin, ay lumalabas po kami. Ang karaniwan po, nag-engage kami sa mga civilian. Ganun po. Okay. Isa sa nagbibigay ng mga pangangailangan ng mga civilian or lumalapit sa mga agency po na makakatulong sa mga civilian. Okay. So yun yung sa na kayo, non-combat operation. Yes po, ma'am. Okay. Pero nung mga panahon na yun na nandun kayo sa gera, dun sa battlefield na yun, may mga pamilya na ba kayo? I mean, may mga anak na ba kayo? May asawa na ba kayo nung time na yon? Yes po, ma'am. Sa katunayan po, ang anak ko po nung time na yon ay wala pang 1 taon. Oh, so ano yun? Hindi ba nagiging mabigat sa inyo yun? Pag, syempre, hindi tayo nakakasiguro, di ba? Pag nandun ka sa labanan na gano'n. Hindi ba yun nakakabigat sa inyo? Syempre po, mabigat sa loob, pero ayun nga po, sabi ko po, nandyan naman po yung mga kasamahan ko na nagbibigay po ng lakas ng loob sa akin, na naniniwala na kaya po namin gawin or malalampasan namin yung pagsubok na yun. Pero yung ano ba na yun, ano yung hindi mo malilimutan, Sergeant Ambulo, dun sa panahon na nandun kayo sa operasyon sa Marawi? Ano po, ma'am? Ano yung experience o pinaka hindi mo makakalimutan na karanasan nung nandun ka sa Marawi, sa operasyon sa Marawi? Opo. Parang halos lahat po ata hindi ko makakalimutan. Siyempre bilang isang sundalo po na nasabak sa gera, ayun po, siyempre, una shock ka pa kasi, oh my God, yung mga, alam mo po yun, kahit saan may putukan, may kwan, ganun po. Sa una medyo shocking talaga, 'di ba? Kung wala ka pag first time mo or talagang nandun ka na sa battlefield. Iba kasi yung teorya kaysa dun sa realidad, 'di ba? Opo. Okay. So, halos lahat doon ay hindi mo talaga makakalimutan hanggang sa matapos. Yes po, O medyo matagal-tagal din 'yun, 'di ba? Yes po, ma'am. Oo nga. Anyway, sige. So, dyan lamang po muna ulit kayo, Sergeant Ambulo at saka kay Major Bagasol, no? Babalik po tayo. Meron lamang po muna tayong ilang paalala ulit. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM, Pasig River Urban Development Project na muling nagbibigay buhay sa naturang ilog. We have efficiently added 2,000 square meters of open space by closing the road that once divided Plaza Mexico. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. As we move to Maestranza, we will introduce an esplanade featuring a gallery walk that showcases local art and historical narratives. The esplanade will also include dedicated bike lanes and walkways, ensuring safety and accessibility to everyone. Ayon sa Pangulo, layon rin ang proyektong ito na muling buhay ng ating kamalayan sa kahalagahan ng ginagampanan nito sa ating bansa. Mga kababayan, sa pagbabalik natin ng sigla at buhay sa Ilog Pasig, hindi lang tayo makakapag-post ng Instagrammable na photo. Mapapaalagaan din natin ang ating kasaysayan, ang ating kalikasan, ang ating kinabukasan.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Usap-usapan. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa Usap-Usapan. Bago natin kunin ang advice ng ating mga panauhin ngayon para dun sa mga babae na nais ding tahakin yung propesyon ng pagiging sundalo. Babalikan ko lang si Major Bagasol
tungkol din doon sa tinanong ko kanina kay Sergeant Ambulo, no? Major Bagasol, ano yung okay, yung gusto ko rin malaman kung meron kang hindi makakalimutan na karanasan, no, experience doon sa Marawi operation. Yes, ma'am. Yung mga experience na hindi ko po makalimutan sa Marawi, ma'am, ay marami. Pero yung mga sasabihin ko ay yung talagang hindi ko makalimutan. So, during patrol operations or house-to-house operations, ma'am, ang na-experience po namin ay ang dami pong, bigla na lang pong may pumuputok na mga snipers dito sa gilid namin, sa taas ng ulo namin, ganun po. And minsan po, ma'am, kumakain po kami, bigla na lang pong may mga tumatalsik na bala sa mesa, kaya bigla po kaming dumadapa sa ilalim ng mesa, ganun, or nagtatago sa mga sulok-sulok. And yun, ma'am, tapos ang pinakamahirap doon habang nagkakandak po tayo ng patrol operations, may kasamahan po tayo na bigla na lang pong tinamaan or bubulagta sa gilid mo. Nako, no? So yun ba, yung mga Yes, ganong ma'am. experience, Major Bagasol, hindi ba nagkaroon sa inyo na effect psychologically? Hindi naman po, ma'am, kasi yun nga, sabi ko, we are being trained physically, mentally, and emotionally. Although hindi po talaga maiwasan na hindi po kami matakot kasi tao lang po tayo, kahit sundalo po tayo. Pero dahil po may sinumpaan po tayo na tungkulin na ipagtanggol po yung ating bayan at ang ating mamamayan. So, kailangan pong magpakatatag bilang sundalo. Yun po. And isa pang experience ko, ma'am, kasama ko si Sergeant Ambulo, ilang months din po kami na natutulog po na naka-combat, full combat gear. Nakatabi po namin yung mga baril namin, sa sahig lang po kami natutulog. Oh, talaga? Wala po kaming kumot, wala din po kaming yung mga foam, mga ganon. Sa sahig lang po, totally nakahiga po kami sa sahig. And bigla po kaming pinatawag dahil syempre anytime ipapatawag kami, prepare po kami. So katabi po namin yung baril namin, yun po yung kayakap namin. Yan ang lagi yung kayakap. Nako, sayang, wala na tayong masyadong oras, Major Bagasol, no? Pero nakaka-interesting talaga yung mga ginagawa. Sa tingin nyo ba marami pang mga kababaihan natin na gustong magsundalo? Yes, ma'am. Marami po na gustong magsundalo. Dahil yung pagiging sundalo naman po, ma'am, ay hindi lang po isang trabaho, kundi isa po itong tawag ng serbisyo. Ayun, okay. Naku, maraming salamat, Major Bagasol. Ang ganda ng mga nabanggit mo kanina. Sayang, hindi natin napahaba ng husto kasi kulang na tayo sa oras. Pero sige, ano po yung advice ninyo dun sa mga gustong pumasok sa pagiging sundalo ng mga kababaihan natin? Yung advice ko po, ma'am, sa mga kababaihan or kabataan na gusto pong pumasok sa pagsusundalo ay huwag kayong matakot na mangarap dahil yun nga, nabanggit ko po kanina, yung pagsusundalo ay hindi lamang isang trabaho, kundi ito po ay isang tawag ng serbisyo. So, don't limit yourself because you are a woman or dahil bata pa kayo. Dahil para po sa akin, maraming opportunity para sa mga taong matitibay or malalakas yung loob na humarap sa hamon ng buhay. Yun po, ma'am, maging mabuting huwaran lang po, magsikap at huwag sumuko sa pangarap dahil para po sa akin, wala pong hindi kakayanin. Okay. Maraming salamat po, Major Sarah Jane Bagasol. Ayan. Sergeant Ambulo, maraming salamat din po. Yes po, thank you din po, ma'am. Okay, si Sergeant Mary Rose Ambulo at saka si Major Sarah Jane Bagasol, ang ating mga naging panauhin ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Samantala, salamat sa ating mga nakasama sa ating technical side kay Rolly Bumatayo at kay Rolly at kay Jobel Lustre sa ating production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano.
Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Ako po si Ven Blones, magandang umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa pamamagitan ni F. Gaitos. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph.